Madalas nga tayong makapanood ng mga online selling gaya nitong mag-asawang sina Arvin at Lerma Lulu. Kaya naman laking gulat ng lahat at mabalitang ang mag-asawa patay ng pagbabarilin. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagbuntot ng isang motorsiklo sa isang pick-up sa Mexico, Pampanga. Bumuelta ang motorsiklo at pumarada, bumaba ang mga sakay nito at kaswal na papunta sa pick-up. Segundo lang ang lumipas, nagkagulo na sa kalsada. Binaril na pala ng riding in tandem ang sakay ng pick-up at saka mabilis na tumakas. Patay ang mag-asawang sakay ng pick-up. Kasama nila sa sasakyan ang 6 na taong gulang nilang anak at isang teenager na pinsan ng bata nang mangyari ang krimen. Ano ba ang sinasabi ng batas sa ganitong krimen? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ayon sa initial na investigasyon dahil nga negosyante at online seller ang mag-asawa, posibleng business-related o may kinalaman sa utang ang krimen. Ano po ang pwedeng kaharapin ng mga gumawa ng krimen na to? At kapag pinatay po ang pinagkakautangan, ano po ang mangyayari sa utang? Well, of course, murder ang krimen. Although usually pag may taong napatay, dalawa ang posibleng kaso, murder o homicide. Homicide, well, masasabi nating simple pagpatay ng tao. Pero pag sinabing murder, ito ay pagpatay na may tinatawag na qualifying circumstance. Halimbawa, sa kasong to, may qualifying circumstance ng treachery, tinatawag na treachery sa Ingles, or aleviosa sa Latin. Ang treachery ay nagagawa kung isang krimen ay ginawa ng gumagamit ng mga means at methods para masiguro na magtatagumpay ang krimen at mawawalan ng pagkakataon ng biktima na makabawi o makaganti. Halimbawa, yung riding in tandem na yan, modus at sistema talaga yan para makalapit ng husto sa mga unsuspecting na biktima at matapos na baril ng mga to, madali ang pagtakas dahil nag-aabang na nga ang driver ng motorsiklo. Ang isa pang qualifying circumstance ay evident premeditation. Yung alam natin na planado ang krimen at hindi ito init ng ulo lamang o silakbo ng damdamin. Ano pa nga ba ang mas planado pa kaysa sa pananambang sa walang kamalay-malay na biktima? Ang parusa para sa murder, reclusion perpetua or kulong mula 20 years and 1 day to 40 years. Pag homicide naman, ang parusa ay kulong na 12 years and 1 day to 20 years. So malaki talaga ang diferensya. Tungkol sa utang naman, hindi naman inililibing ang utang kasama ng namatay. Hindi ito namamatay kasama ng biktima. Theoretically, kahit ang tao ay namatay, nabubuhay pa rin ang personalidad ng namatay through his tinatawag nating estate. Pwedeng meron siyang executor o administrator at ang estate na ito ay nandyan para ayusin ang mga naiiwang pag-aari ng namatay. Magbabayad ito ng mga utang ng namatay at theoretically ay hahabulin din para magbayad ang mga may utang naman dun sa namatay. So attorney, may mga kasamang bata pa sa sasakyang pinagbabaril. Hindi man nadamay sa pamamaril, matinding trauma ang inabot ng mga bata. Makakadagdag ba to sa kaso kung sakali? Well, generally, hindi naman kasama sinatawag na aggravating circumstances ang pagpatay sa biktima sa harap ng mga anak na menor de edad. Gusto sana natin na dagdagan ang parusa ng mga salarin na ito dahil talagang napaka-traumatic ito para sa mga batang yan. Our hearts bleed for the children. But unfortunately, parang wala naman sa batas at alam naman natin pag criminal law, talagang pumapabor yan sa akusado. Pero syempre, pwedeng padala ang mga bata for therapy, I hope, and processing para hindi naman sila affected for life. So nakikiramay tayo sa naiwan na pamilya ng mga nasawi. Para sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw yan dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.